isyuhan nyo ng arrest order. Ngayon na, sila diba? Para makita ninyo ang galit ng taong bayan. Hinahabol namin kayo. Ang kaya nyo lang, yung mga maliliit na kagaya namin. Yan. Pero pagka si Inday Sara o kaya si Digong Duterte, wala kayong bayag. Subukan nyo. Wala kayong bayag. Kasi ang utos sa inyo ng inyong Panginoon, huwag nyong ikukulong yan, mawawala tayo sa pwesto. Kung bago ka lang dito sa NTPH, maaari bang makahingi ng isang like at subscribe? At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para ma-notify kapag may ganito tayong upload. Salamat kabayan! Pilit nilang idinidikit yung pangalan ng matanda o yung pangalan ng dating mayor o dating presidente. Hindi po pwede sa kaso yun. Kinakailangan meron kang sapat na ebidensya. Pagkaganyan, wala. Hearsay lang, sir. Yung ginagawa lang nila ay para sa kanilang political career. Ito, yung ginagawa nila sa Quadcom ay magpasikat para maka-avail ng mga oras para doon sa kanilang maagang pangangampanya. At bayad sila, sir. Bayad. Yun di umano, talagang bilyon, ha? Di umano, bilyon ang kanilang mga tinatanggap para gawin nila yung kanilang pag-iimbestiga kuno. Kung makikita mo, talagang todo performance, talo pa yung investigador doon sa presinto Pag-grandstanding mga gago. Talo pa yung investigador sa presinto kung magsagawa sila ng kulang na lang tubigin yung mga resource person kulang na lang kuryentehin Biro mo ang sabi ni Dong Gonzales. Kung mapatunayan ko ano gusto mong gawin ko sa iyo. Kung ako nandun, ano ngayon ang gusto mong gawin sa akin? Di ba, loko-loko ka pala Yes, sir. Di ba? Di ba yung ganun di ba? Di obra kaya yun. Balik sa kanya. Masyado lang sila arugante. Nung nagsisigaw si Kongkun. Jay Kongkun. Hindi mo ba alam na nagkalat yung mga chismis noon? Dapat gumagawa ka na ng ebidensya. Dapat sa kanya, pumunta ron sa TV5, nandun si Christopher Mel. Chika lang pala, Chika Minute. Dapat kay Christopher Minute. Ayun, shout out kay Manay Christy. Long time no see. Kaibigan natin. Alam nyo, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, matalino ito. Una-una, dating piskal yan Alam niya kung dapat niyang sundin yung patawag o dapat niyang inisin. Bilang sa akin, para sa akin, opinion ko, talagang sinasadyang inisin ni Pangulong Duterte itong mga itong Tuwadcom na ito. Bakit? Tama, tuwad! Tuwad lang kayo. Para magtutuwad lalo. Diba? Para magtutuwad. Tatami sila sa galit. Tingnan nyo, ito isang matinong hamon. I-contempt nyo si Pangulong Duterte. Ay, nako. Kung talagang kayo ay para sa bayan, kung talagang kayo ay hindi binabayaran, ipa-contempt nyo, isyuhan nyo ng arrest order. Ngayon na, sila diba? Para makita ninyo ang galit ng taong bayan. Hinahabol namin kayo. Ang kaya nyo lang, yung mga maliliit na kagaya namin. Yan. Pero pagka si Inday Sara o kaya si Digong Duterte, wala kayong bayag. Subukan nyo. Wala kayong bayag. Kasi ang utos sa inyo ng inyong Panginoon, huwag niyong ikukulong yan, mawawala tayo sa pwesto. Sir, lalo na nanalo si President Trump. Subukan nila. Kaya, yun kaya isang malaking malaking epekto, malaking impluwensya, lalo na rito sa Southeast Asia. Yung
anong pagkapanalo ni President Trump. At alam naman natin na itong si President-elect Trump ay kaibigan ni Pangulong Duterte. At kahit ano gawin nila, hindi nila mababago yan. Lalo na po, Democrat sila. Oo. Sinuportahan nila, Democrat. Kaya nga. Sige na. Yan yun. Ano pa? Sir JM, may follow-up lang ako doon sa vlog ni Maharlika. Okay. Sinasabi niya, baka daw ma-invite sila. If ever ba, Sir JM, na may present ni Maharlika yung video na isang nagpupulpuron, handa ba kayong pumunta at sumama kay Maharlika sa Amerika? Ay tatapatin ko po kayo, hindi po ako papayagan ng Bangag Administration na lumabas dito sa Pilipinas. May hinaharap nga Sapagkat pala si ako Sir. ay mayroong hold departure Yes, may order. hinaharap Dahil siya. may mga hinaharap po akong kaso. Yung mga sinampan itong, ito, animal na to. Yan. Ayun, Pero maganda yun ha. Kasi yung video na yon pag napasa kamay, ha? Pag napasa kamay ito ng Trump administration, o pwede naman din nilang pa-re-authenticate uli yun eh. Pero ito authenticated na eh. Certified na authenticated eh. Pwede naman nilang pa-re-authenticate yan para ano. At si Trump, naniniwala ako na kapag kaganyan eh talagang wala yung level ng pagrespeto sa isang leader na isang bansa. Pagka ganon, Lalo na pag siya, ganon. conservative si Oo, President diba? Trump. Kasi kung ang isang pangulo na katulad ni Trump, malalaman yung kapwa niya pangulo na ganyan pala. Sa halip na level, yung pagtingin, magiging antingin doon sa sapatos. Maliit, sir. Maliit, Para kang magiging puto. ganun katitig. Oo. Lisa. Pero ang tanong ko sa inyo, aabot pa ba doon? Di na siguro, sir. Aabot pa ba? Kaya nga, sir, nagdo-double time ang ang Oo, kasi- Kongreso Kaya nagdo-double time. Papanik na sila. Etong ginagawa ng Quadcom, hindi ito hindi tayo naniniwala na in aid of legislation. Kasi kung ito, in aid of legislation, tapos na ito, sandali lang dami mo nang nakuhang mga pointers Ang ginagawa lang, kumukuha lang talaga sila ng mga ebidensya na sa akala nila ay magagamit, ma-justify yung ipinail doon sa ICC. Sino-sino ba yung mga nandyan sa Congress? Sino-sino mga personalidad, yung napapabalita, yung mga nakunan ng CCTV, yung mga sinasabi, lalo na yung mga in-expose Sundalo nitong si Canel. Nelson Lubao Yan, si ng Sundalo, Net25, di ba? Sino? Di ba Sundalo yung Canel. isang Trillanes? Yes, si Tililing. Diba? Anong ginagawa niya doon? Di ba? Kaya nga doon mo makikita na itong Quadcom, ginawa lang ito para tumipon ng ebidensya para ibigay doon sa ICC. ICC. Fishing Yun. expedition sila, sir. Yun. Pero sa isang sa isang nakakaintindi, hindi po sapat kung dito ipapile niyang sa korte yung mga nakalap nila na sinasabi nila ebidensya. Wala, kitang-kita mo naman yung pinagmumulan ng mga ebidensya talagang tinatakot saan ka naman nakakita iniimbestigahan, tatakutin mo, di ba? Kaya ang investigador nagsasagawa ng pag-iimbestiga, gusto niyang makapag-extract ng information, ng katotohanan. Humahanap yan ng kasagutan sa mga tanong para mapalitaw ang katotohanan. Hindi yung susubuan ng investigador ang sasabihin nung kanyang tinatanong. Hindi sana siya na lang ang sumagot. Diba? Ganon ang ginagawa nila. Kaya doon pa lang sa mga ginagawa nila, hindi ito katanggap-tanggap bilang ebidensya. Panay mga wala yan kung sa Sir, tanong about ICC. Wala na jurisdiction ng ICC sa atin Tama? Hindi na tayo miyembro, di ba? So, paano makakapasok ang ICC dito para makialam? Kung tayo naman ay hindi na tayo miyembro. Maganda ang tanong ninyo. Yan.
Kung paano nila ninanakaw ang pondo ng taong bayan, ganun po ang ginagawa nila sa pagpasok ng ICC. At kung paano nila ibibigay si Pangulong Duterte sa ICC. Pero yan, pinag-aaralan nila at pinakikiramdaman nila kung papalag ang sambayanang Pilipino. Pinag-aaralan po nila yan. Anytime, kapag gugustuhin nila, mali yan, tama yan, gagawin nila yan. Sa ngayon, pinag-aaralan nila, kinakalapa nila ang damdamin ng bawat isang Pilipino. Kapag ginanito pa natin ito, ano mangyayari? Testing yan. Yung ginagawa ng Quadcom na pambabastos kay Inday Sara, testing yan. Yung ginagawa na kunyari nagkagalit-galitan yung mga congressman sa hindi pag-attend ni Duterte, testing yan. Ngayon, pag nagpumilit sila at hindi kumibo ang taong bayan, wala tayong magagawa sa mga susunod na mangyayari. Eto, testing na yung ginagawa. Sir, kahit gumagana ang justice system. Walang justice system dito. Wala. Huwag kayong paniwala dyan. Ganyan mag-trip ang mga jotik. Tignan ninyo kung may justice system dito, bakit may bangag? Bakit may magnanakaw? Bakit may sinungaling? Sabihin, talagang ano na. Wala, huwag kayong maniwala dyan. Kung may justice system, bakit nakawala yan si De Lima? Oo nga. Pati Diba? si Bakit itong si Asierto hindi makakulong? Si Guban, Nagsasalita sir, rin sa bakit nakawala Kongreso. yan? Wala. Siguban. Diba? Wala. Maluwag yung Cornelio ng justice system. Maluwag. Kaya nga, kumbaga, sabi ko nga ito, kapag tayo, nahirati tayo, sa social media, at hindi tayo kumilos, wala na. Matutulala ang sambayan ng Pilipino kapag magulat na lang kayo, nasa ibang bansa na ang Pangulong Duterte. Kaya nilang gawin. Hindi, wag tayong mahirate. Sasabihin natin na ganito, ganyan, ganito. Hindi. Nakakapagnakaw Diba? Naidadivert nga yung pondo Diba? Naidadivert PhilHealth, sir. O ilan na yung naidivert, diba? Hindi lang, yung PhilHealth, tahabol pa Wala. Yung nga lang pondo ng flood control, Yun, 400 plus, 5,500 projects. Baybayin nyo, kayong mga vlogger, puntahan ninyo yung mga tanggapan ng DPWH. Puntahan ninyo. Huwag na kayong lalayo. Metro Manila District Engineering Office 1, nandyan sa floodway. Malalaman ninyo kung ano yung mga ginagawa nilang flood control. Magkano yung mga nakalaan. Yun lang Ilog Pasig. Nandyan ang pondo ng party list. Bilyon. Bilyon yan, dredging. Pero bumabaha pa rin. Marikina, tignan ninyo. Diba? Nagiging swimming pool, nagiging fish pond. Pero yung congresswoman nila, tignan nyo. Diba? Nagpapasasa. Diba? O yan Yan pa lang nakikita kung paano nila maniobrahin ang pondo ng bayan. Kaya wag tayong aasa na ang ICC ay hindi kinikilala ng bansang Pilipinas. Wala ka nga sa papel. Pero, gusto naman ng presidente. Diba? Pero nga, babae at lalaki nagsasama ng walang papel. Di ba? Hindi imposible yan sa ICC. Yes, sir. Diba? Oo, sir. Tama ka doon. Pero ordinaryong mamamayan na Sir JM, pwede ba natin masita itong mga ICC? Kasi wala naman sila jurisdiction dito Unang-una, sino sisita? Taong bayan. Ano ang violation? Ay bawal ang ginagawa nila. Ano nga? Pagpangimasok sa ating kalayaan, sovereignty ng Pilipinas. Pagkaganyan, sa alam natin, may ginagawang paglabag sa batas. Pwedeng pumasok ang warrantless arrest. Yun. Yan.
Pwede po yun. Recess daw. Kapag ka po yan, pwede nyo po siyang arestuhin. Oh, mali yung Saan? ginagawa mo. Labag yun, may ganito, di ba? O nakikialam ka dito sa ano na official transaction ng ano, official na ano nung Nakita ko na fill up kayo na taga-ICC. pwede. Kaya lang, siyempre, yung mga yan, gwardyado. Gwardyado. Masyado nga sir eh. Gwardyado Sarap yung ng mga buhay yan. dito eh. Oo. Kaya nga, eto, yung kinabukasan ng bansa natin, talagang nasa mga kamay talaga natin. Nasa kamay natin. Kasi, kapag ka hindi tayo, kagaya niyan, bigyan ko kayo ng example. Halimbawa, si Pangulong Duterte, wala nang ibang naging dahilan. Bigla siyang umatin sa Quadcom. Bilang Pilipino, ano ang gagawin ninyo? Makiisa. Magrarally kami doon. Ano gagawin ninyo? Babantayan natin. Susupot. Suportahan Diba? natin. So, sapat ba yung pagbabantay sa labas ng Senado o ng Kongreso? Hindi sir. Bababago ba ang desisyon o ang yabang o kapangyarihan ng isang kongresista o ng mga kongresista sa presensya ninyo doon sa labas? Hindi rin sir. Hindi sasapat. Kaya kung marami. Post to people power na. People power. Kaya nga, ano ang dapat? Wala na uwian. Ha? Ang dapat, alam nyo kung ano? Ayan. Ito na. Ito Ito na. na. Yan na. Ito na. Yan na. Yun na. Yun na sir. Yun na. Yun na. Last na. Kaya, yun lang ano, alam ko, hindi lang ako ang Pilipino, kayo rin Pilipino. Marami sa mga nanonood sa atin, mga Pilipino rin. At sila, katulad natin, nakikiramdam din. Di ba? At nakaantabay sa mga susunod na mangyayari. Sapagkat, isa lamang ang nakikita nating magiging hudyat o magiging umpisa. Ito yung pag-attend ni Pangulong Duterte. Yan na. Diyan na makikita yung galit ng taong bayan. Sir JM, ano ang inyong mensahe para sa mga kababayan natin na nawawala ng pag-asa? Actually, nakakita tayo ng panibagong pag-asa dahil nga po sa ay paano kaalyado natin ang nanalo sa or mabait at kaibigan din natin Pangulong Duterte yung nanalo ngayong Pangulo ng Amerika. Pero syempre sa atin magandang indicator 'yan. Pero wag pa rin tayong magiging kampante sapagkat ang tunay na laban ay nandito sa ating bansa. Kung patuloy nating papayagan, umasta itong mga politiko, partikular yung mga kongresista ng miyembro ng Quadcom, kung hahayaan natin, patuloy nating hahayaan yung pag-iinarte nila, ayan na po, kawawa po ang ating bansa. Kaya po, dapat patuloy tayong magkaisa. Magpalakas, magparami, at patuloy na manindigan. Tsaka sir, malapit na eleksyon, dapat hindi na iboto yan ng mga taong bayan. Yung Kaya mga nga kongresista na yan. dapat pa bang paabutin natin ang Hindi eleksyon? na. Hindi na dapat. Diba? Dapat pa bang paabutin natin ang eleksyon? Ganda nga sir eh. Hindi na nga dapat eh. Pabuti ng Pasko! Ayun Napaabutin sir. Kaya yun yung kung ako tatanungin, hindi ko na papaabutin pa ng eleksyon itong mga ito. Dapat kumilos na ang taong bayan. At aabangan po namin ang mga pagkilos na ito at kami magiging kaisa ng kahit sino ang grupo na Opo. magpapasimula ng Sino man, pagkilos para tapusin nananawagan ang kami. pamamaga ng mga nasa palasyo ng mga ahas. Maraming salamat Sir Jay. Sektor. Mabuhay kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. May tanong sir, may tanong pa. Sige. Going back to your old sa okay lang ba sa ministry? Opo. Meron po bang development or next year? At ito ang sabi ni Senator Patricis sa body code na bigyan sa pag-appearance sa Senate if ever. May chance pa kaya? I've heard nagsalita po kayo Iwasan. aliwasan
na ang inyong inform paano never matuloy yung pinag-inis? Yung po yung nangyari. Unang-una, ganito po yun. Sabihin nila, Hindi po. Ganito po yun. paano po tayo? Yung hearing, nakadepende po yan doon sa liderato si Senator Bato at doon kay Senate President at sa nakikita natin mukhang hindi interesado yung liderato ng Senado na ipagpatuloy pa yung Pidea Leaks dahil sa ang involved si Lisa Marcos. At kung titignan nyo, kung babalikan ninyo yung transcript, si Lisa Marcos yung binabanggit nung alias Picoy, nung makuha ng CCTV yung pag-uusap ni Robin Enriquez at saka ni Picoy doon sa cellphone sa pagitan ng video call. At yung ilang beses na banggit yung pangalan ni Lisa Marcos. At ano naman yan, di ba, yung sasabi sa Senado. Ngayon, patungkol doon sa doon sa confidential informant na nabanggit, hayaan po natin doon sa investigation mismo o doon sa proper fora natin sagutin para at least hindi naman ma-preempt yung kanilang mga